Siguro ito talaga po ang dahilan kung bakit napilitang mag-file ng Certificate of Candidacy for Mayor ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isipin mo, naging presidente ka na, tapos babalik ka sa pagiging mayor ng Davao. Aw, parang si Gloria Macapagal Arroyo, naging presidente na, tumakbo pang congressman. Si Erap Estrada, dating presidente, tumakbo ring mayor. Aba si Digong, ganon din. Parang wala na sila, nagkukopyahan na lang. At isa po sa mga dahilan, nakita nilang kahit sino sa mga Nograles, ang makalaban nila sa local position, mukhang mabigat talaga ang laban ng mga Duterte. Lalo na kung si Basti lang, ang incumbent mayor ang lalaban, baka daw matalo. Kaya napilitan ang nakakatandang Duterte ang tatakbong mayor. Kahit na may edad na may sakit, ayun po yung gagawin nila kasi nag-file na. Dahil kasi, ito po yun. Yung mga Nograles pala ay suportado nung dalawang kilalang pamilyang politiko sa Davao City. Ang mga Garcia at Lopez. Yan pong Garcia Lopez, mga dati ring congressman yan. Dati ring matagal na naghahawak ng mga local position sa Davao. Eh yung pala, ngayon, pumapabor sila sa Nograles. At ang isa po sa biglaang development dito, ayun nga pong hindi si Mix Nograles, dati kasi si attorney Congresswoman Mix Nograles, yung babae, na anak na dating Speaker Nograles, ang posibleng tumakbong mayor. Ngayon biglang may nagbago. Yung kanyang kuya na dating Secretary to the Cabinet ni Pangulong Duterte dati, abay nag-resign sa Civil Service Commission as chairman. At nag-file daw ng Certificate of Candidacy. So hindi natin alam kung tatakbo siya for mayor ng First District na ng Davao. Kasi pagka First District, mga kalaban niya ay si Pulong Duterte. Pero siya po ay dating congressman ng First District ng Davao. Or mayor, ang mga kasama, ang kalaban niya ay ang dating Pangulong Duterte. So, ano man ang tatakbuhin, posisyon itong si Carlo Nograles, kuya, abogado yan, kuya ni Mix Nograles, kung ay Duterte rin ang kalaban. Mag First District Congressman or mag Mayor. So abangan natin yan. Matindi talaga. Ay malamang baka mag Mayor yan. Or either na Mix for Mayor, Carlo for Congressman. Pwedeng ganon. Kasi po taga Davao, yung pong First District ng Davao, ang dating may hawak niyan ay si dating Speaker Boy Nogi Nograles, si Boy. Si Nogi kung tawagin namin ng araw. Ayun po yung father nitong si Carlo at saka ho ni Mix. Ayan, parehong abogado yung magkapatid na yan. So ayan po. Eh kung sumama yung mga Lopez at Garcia family, malalaking pamilya yan sa Davao City, aba may problema nga ang mga Duterte. Yan siguro ang dahilan. Ayaw man nilang aminin na kaya hindi tumakbo sa national ng mga Duterte, magloloko na lang dahil ayaw nilang makawala, ayaw mawala sa kanila ang Davao City. Alam nyo kasi, pag natalo ang mga Duterte sa Davao City at nanalo ang mga Nograles, naku, baka mahukay yung mga confidential fund at mga issue sa Davao. Ay di ba nung last hearing, yung 7 Quadcom hearing, nabanggitin doon. At saka doon sa, hindi lang doon, kung hindi pati yung issue sa Committee on Good Governance, Good Government and Public Accountability ni Congressman Chocoa ng Maynila. Di ba ini-expose doon ni Congressman Jinky Luistro ng Lalawigan ng Batangas ang nakakalulang bilyon, daan-daang milyon sa confidential fund ng panahon ni noon ay Mayor ng Davao City, ngayon Vice President Inday Sara Duterte. Di ba noong 2016 hanggang 2022 nakakalula? 2016, 144 confidential fund. Sunod na taon, 2017, kung di ako nagkakamali ay 194 million . Tapos 2018, 240 million. Tapos 2025, 2026, 2016, tama ba yan? Sa sunod hanggang 2020, 4 na
460 million ang confidential fund ng Office of the Mayor noong panahon yon. Kaya pag kinuwenta mo billion mula 2016 hanggang 2022, under noon Mayor Sara Duterte, billion po na confidential fund. Yun ang na-expose. On record yan, hindi mai-deny. Mag-deny man, pero naka-record pa rin yan sa Committee on Public Accountability sa Kongreso nung last hearing. Ang nag-expose nga niya, nagamit ko rin dito sa ating sa ating video topic natin dito Congressman Luistro. Yun. Pagka mga mga Nograles ang nanalo, baka mahuka yun at iba pang mga pinagkagastusan ng Davao. Anyway, hindi tayo nakikialam sa kanila dahil kanila kaya lang, people's money yan, pera pa rin ng mga mamamayang Pilipino ng Davao lalo tigit. Yun ang pwede. At iba pa. Kaya siguro gusto ng mga Duterte, huwag makawala sa kanila ang Davao City Hall. Kaya kahit na may edad na at may sakit si Digong Duterte, napilitang mag-file at tumakbo pag may mayor. Naku, makulay ang politika sa Davao. At hindi lang yan, sa maraming mga lugar dito sa ating bansa. Abangan ninyo. Okay? So kung totoo, pero yun na po ang lumalabas ngayong balita. Yung mga Lopez at Garcia family, malaking pamilya na politiko sa Davao City ay pabor na sa mga Nograles, may problema talaga ang mga Duterte. At balita nga natin, lumalakas ang loob ng mga Nograles. Alam niyo, magkamag-anak niya mga yan. Nograles at saka Duterte, hindi nakakali. Kailan mo dati magkaaway, nagkasundo, ngayon magkatuwagali na naman sa politika. Abangan natin. Si Mix ba o si Carlo Nograles ang lalaban kay Digong Duterte? Or kung congressman man yung isa, si Pulong naman ang makakalaban. Ayan, talagang Duterte from local position sa Davao. Kaabang-abang. Ayun, okay? So, please like, subscribe, and follow. Doon pa sa hindi pa hindi pa natin regular nakakasama. Sa buong mundo, hindi lang sa mga taga Davao. Abangan natin ang marami pa mga balitang pag-usapan dahil ngayong araw na ito ay last day nga po ng filing ng Certificate of Candidacy hanggang mamayang alas 5 ng hapon. After 5 o 6 o'clock ng hapon, pag hindi kayo nakapag-file, hindi kayo kandidato. Pero hindi lahat na nag-file ay mayroong qualification o lahat ma-approve, hindi. After nitong filing na ito, magsisimula na po yung evaluation, pagsusuri ng COMELEC under Chairman George Garcia kung sino ang disqualified o hindi, may kakayanan o wala sa pagkampanya sa national position. Kasi sa ngayon, tanggap lang ng tanggap ang COMELEC. Yun ang trabaho nila. Wala silang legal na paraan na basihan para hindi tanggapin ang mga nagpapile ng COC. So, pero pag i-evaluate, pag disqualified, exclusive sa COMELEC yan. Tingnan natin kung ilan ang mga disqualified kasi ang dami napadaan lang Kandidato na. Like lang please like ng ating mga video.